Good day mga winners! Ngayong araw ay pag-aaralan naman natin kung ano ang pangalan ng Diyos na buhay. Ang mga Bible scholars ay mayroong tinatawag na tetragrammaton or tetragram. Tetra means four and gram means letters. Ang tetragram or tetragrammaton ay ang apat na letter na pangalan ng Diyos or theonym. Madalas na ito ay transliterated na YHWH or YHVH. Ito ang pangalan ng Diyos sa Hebrew Bible. Ang YHWH or YHVH or tetragrammaton ay nabanggit ng 6,518 times sa Lumang Tipan. Ang pangalan ng mga letrang ito ay Yod, He, Wow, and He. Maaaring ang kahulugan ng salitang ito ay ang to be or to exist or to cause or to become or to come to pass. Ibig sabihin ng YHBH or YHWH ay ang maging o ang umiral o ang siyang magdulot. Sa madaling salita, ipinapahiwatig na ang pangalan ay ang siyang may likha o siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Halos lahat o halos karamihan ng mga Bible scholars ay tinatanggap na Yahweh ang basa ng tetragram. Subalit, tinatanggap din naman ng marami ang basa na Jehovah, sapagkat ang Yahweh at Jehovah ay parehong nanggaling sa tetragram. Ang tetragrammaton ay matatagpuan sa lahat ng aklat ng Biblia sa buong Old Testament maliban sa mga aklat ng Esther, Ecclesiastes, at Song of Songs. Ang mga Hudyo na sumusunod sa Talmudic Jewish traditions ay hindi nila binibigkas ang Yahweh o Jehovah. Sa halip, pinapalitan nila ito ng ibang pangalan kapag binabanggit nila patungkol sa Diyos. Sa halip na sabihin nila ay Yahweh o Jehovah, ang kanilang sinasabi ay Adonai, ang ibig sabihin Panginoon or mga Panginoon. Minsan ang kanilang binabanggit ay Elohim, na ibig sabihin ay Diyos. Minsan din naman ang kanilang binabanggit sa halip na Yahweh or Jehovah ay Hashem, ibig sabihin the name or ang pangalan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay dahil sa itinuturing nila na ang tetragrammaton ay napaka-banal o napaka-sacred o napaka-divine para banggitin ng mortal na dila. Bagamat ang salitang Yahweh o Jehovah ay unang nabanggit sa Genesis o aklat ng Genesis, ito naman ay unang ipinahayag ng Diyos sa isang tao sa pamamagitan ni Moises. Noong tinanong ni Moises kung sino ang kanyang kausap, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Sabi niya, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." Yan ay mababasa sa Exodus chapter 3 verse 14. Meron ding grupo ng mga Hudyo na nagsasalin o nagkokopya ng banal na kasulatan noon na sa tuwing isinusulat nila ang pangalan ng Diyos, kailangan nilang maligo. Kailangan nilang munang maging malinis. So every time na bago nila isulat ang pangalan ng Diyos na YHVH or YHWH sa orihinal na lengguwahe ng mga Hudyo, naliligo muna sila. Dahil ganon ka-sacred or kabanal ang pagturing nila sa pangalan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pangalan sa sangkatauhan. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hayag sa ating lahat. Siya ay laging naghihintay. Gusto niyang makilala mo siya. Gusto niyang magkaroon ka ng meaningful na relationship sa Kanya. Kung paano sa mga tao, mahalaga na malaman natin ang pangalan ng mga tao na gusto nating makilala. Mahalaga rin na malaman mo ang pangalan ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Yahweh o Jehovah. Siya ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Sabi niya nga, "Ako'y si ako nga." Siya ang Diyos
na pinanggalingan ng lahat ng bagay at nagdulot ng lahat ng bagay. Marapat lamang na ibigay mo sa Kanya ang karangalan at papuri na nararapat sa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Yahweh. Inaanyayahan kita na manalangin sa iyong silid o sa iyong kwarto. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa panalangin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. At pagkatapos nito, magsumikap ka na lumago sa pananampalataya. Humanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Mga iglesia or mga churches nang ipinapangaral ay mula sa Biblia at ang kanilang itinataas ay si Kristo. Ako personally, aking inirerekomenda ang Assemblies of God churches sapagkat ako mismo ay lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. Matatagpuan ang Assemblies of God sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa rin. Thank you for watching. Kung na-enjoy mo ang aking video, please subscribe or follow my social media accounts para hindi mo ma-miss ang aking mga upcoming videos and contents. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.